Hello, good day mga idol. Welcome back sa ating channel. And today's DIY. Bale, titingnan ko kung gagana pa tong induction cooker namin. Kasi kahapon, naglilinis si Mrs. sa kusina. Hindi niya napansin na hagip pala to ng basahan kaya bugsak. Ito naman napakagaan. Siguro mga wala pang half kilo to eh. Ang magalan to. Ito mga idol, tinesting ko lang bilhin kaya maliit lang binili ko muna. 4 months ago. At alam nyo ba mga idol, sa loob ng 4 months hindi pa bumibili ng gas. Eh ang mahal ng gas sa Pilipinas, dito sa atin halos 1,000 na isang tangke. Eh ito binili ko magkano lang, 560 ganon. Akala ko nga hindi okay, pero nung ginagamit ko okay naman pala. Bali ito siya mga idol, kung ito bali 5 option to. Ito 1, 2, 3, 4, 5. Unang option, ano siya, bale 1,000 watts. Hindi pa nga umaabot eh. Pag sinili ko dito sa unang boto niya, dito bale mga ano lang siguro to eh, mga 500 watts. Tapos pag nilagay mo sa second level, dito siya papatak sa steam. Bale magiging 1 kilowatt na yun. Kasi 1,200 watts hanggang 2,200 watts, ibig sabihin 1.2 kilowatt, tapos sa maximum 2.2 kilowatt. Pero ako, ang ginagamit ko palagi yung level 1 lang kasi ang init talaga. Ang mahirap nga lang dito, ito hindi lahat ng kaserola gumagana. Bali stainless okay, yung mga aluminum hindi. Stainless okay. So bali nakita ko rito, yan, bali 4 na screw lang yan. Ayan, sa likod may blower siya. Kaya hindi masyado nagiinit kasi may blower. So bali 4 lang na screw tatanggalin ko. Tingnan natin mga idol kung may sira ba loob. Oo nga pala mga idol, kaya naisipan ko bumili ito kasi di ba nagpakabit kami ng solar, ay pagka kunyari full charge na yung battery tapos may sobrang harvest, nasasayang. Kaya ginagawa ko, once na full charge na to ay yung solar, ginagamit ko to. Kahit ano yan, gamitin mo ng watt sawa. Kasi wala namang kurente, walang gasto sa kurente kasi solar eh. So ganoon naisip ko mga idol. Mga idol, bali na buksan ko na, tanggal ko na yung 4 na tornilyo. Ganito pala yung loob niya. Ito. Parang wala naman sira eh. Okay pa. Ang problema lang talaga yung plate niya. Ito kasi bali ceramic. Yan o, kala ko dati bubog to eh. Ceramic pala. Bale, ang gagawin ko dito mga idol, ididikit ko lang, may super glue ko dito. Titingnan ko kung okay. Pag hindi, di palitan ng bago. 560 lang naman eh. Kaysa mas bumili ka monthly ng 1,000. Oh, di nakatipid na. Ngayon hanggang ngayon, nagagamit pa yung gas. Yung mo nagagamitin ko. Ano? Didikit ko ng super glue dito. Super glue. Lahat ng may crack, didikitan ko. Tingnan ko kung okay pa. Kasi wala namang apoy na sumasaya dito eh. Yun nga lang, umiinit siya. Gawa nito. Ito, nagpapain sa kanya itong mga coil na to. Eh, sinisilip ko naman. Wala naman sira eh. Oh. Wala sira. Ito yung pa niya. Kasi kailangan ng fan para matanggal yung init. Anin ko lang mga idol. Lalagyan ko ng mga pandikit. Balik, gato lang ginawa ko mga idol. Ito, lalagyan ko lang siya ng super glue ba to? Yan, lahat ng crack lalagyan ko para kung sakali tumibay siya. Kung gagana uli, kung hindi naman eh. Pero nakapanghinaya ko eh. Kahapon nung sinabi sa akin ni Mrs., medyo nahinayang ako eh. Kasi isipin mo, 4 months ka hindi bumibili ng gas dahil dito. Eh magkano lang to? 500 times 4, so magkano yun? 1,000 times 4 kasi sa sa tangke ng gas. Yan, sana maging okay, sana ma-absorb niya yung init na lumalabas dyan. Tingnan natin yung kabila kung ganun din. Tingin ko parang ganun din.
kasi yung kabila oh. Pero dito naman flat na flat siya eh. Dinidin ko lang ng konti para dumix siya ng todo. Yan. Lagyan ko ng konti rito. Parang may ano dito eh. Ang ano ko lang dito kung kaya ba niyang i-absorb yung init. Pero ito pag ginagamit ko, hinawakan ko rito, hindi naman siya ganun kainit eh. Parang mild lang. Sana lang gumana para may maisip na naman tayong gamit. Noong una akala ko yung pinakang kaldero ng rice cooker pwede, yung pala hindi. Basa-basa ako sa internet at doon niya naalaman ko na kailangan stainless steel ang gagamitin para lapat na lapat siya. Ito, lagyan natin ng konti. Sana gumana to. Ang galing no, walang apoy pero ito lakas magpainit ito, grabe. Pag ilagay mo sa level 3 ang maganda nito mga idol, minsan yung pressure cooker gumagana dyan. So save ka na pag nagpapalambot ng baka o kahit na anong palambutin, save na. Ngayon tibay no, hindi, okay na, matibay. Ito lang i-date ko. Paano ba to? Ayan. Ayan. Doon ko sa kabila i-didikit para mas pwede rin dito. Bale pag uminit to, i-edit to. So i-dikit ko lang mga idol. Ay mga idol, bali na ilagay ko na. Ayan. Sana lang gumana. At sana hindi siya, kung gumana man, sana wag siya matunaw yung glue. Sana gumana to. Lakas lang na lumampunan dito eh. Ang nga pala mga idol, hindi ako natatakot magagawa ng gato kasi yung bahay naman namin may mga circuit breaker. So kung mag short to, mamatay sa circuit. Pati yung solar namin marami circuit breaker, kaya ano, doble circuit breaker to. Yan. Sana lang gumana talaga. Ano mga idol, bali tapos ko na lagyan ng glue, super glue. Ayan, kahit yung mga gilid nilagyan ko. Ayan. Ayan. Baka kasi para for sure, para hindi ma-persa. Kasi minsan mabigat ang pinapaton dito. Although may ano naman siya, may support ito. Isa rin siya nagsusupport to eh. So sana gumana. Mama, pakita ko sa iyo kung gagana ba siya o hindi. Ayun na mga idol, bale sa una, ayan, gumagana yung lighting niya. Ang tanong lang dito, ito kasi gumagana dito. Kaya palagi dito ako nag-iinit ng tubig. Ang bilis mag-iinit ng tubig. Ayan, gumagana. I-on natin. Pag in-on at gumagana, dapat yan lahat nakailaw. Tapos magsiselect ka lang kung saan mo gusto. Ito yung pinakamataas niya, nasa hotpot. Yan. So bali gumagana na yan. Ilagay ko sa number 1, yung level 1. Yan, level 1 yan. Yan mga idol, yung ano, kain niya sa kuryente parang 600 watts lang. Pero kung gusto mo medyo mabilis, ilagay mo sa level 2, pindot uli. Yan, level 2 na yan, yan o. Hanggang dyan lang ako. Kasi kung tataas pa, masyadong mabilis. Lalo kung nagpiprito, masyadong malakas ang init. Kaya dyan lang, mamaya ipakita ko sa inyo pagka kumukulo na yan. Bale ito nga pala mga idol, automatic to. Para may sensor to eh. Kung kunyari nakaangat yung pita ng kaserola nyo, kung sa ito namama, iangat ko para makita yun. Yan. Yan o, namamatay siya o. Na-detect kasi niya na wala, nakalapat sa kanya o kaya ilapat natin pero hindi lapat, sagad na sagad. Ganun pa rin, hindi niya na-detect o. Pero ilapat nyo to, ma-detect niya na meron. Ayan o, bigla nag-on. Galing nga eh. Yung iniisip mo na mumurahin sa hindi ganon siya ka high-tech, di ba? Pero high-tech pala siya. Tingnan natin kung mainit. Oh, mainit na. Hintay ko lang sumipol doon para makita nyo na umiinit talaga.
Yan ang mga idol, sumisipol na siya oh. Ibig sabihin mainit na. Ayan. Galing. Nakasave na naman ako mga idol. Balak na miss na bumili ng bago eh. Pero sabi ko, sandali. Baka pwede ayusin. Kung hindi ayusin, tsaka bumili. Ayan o. Sumisipol, mainit na. Ito nga pala mga idol, masabi ko lang sa inyo. Diba? Parang yung ugong, gumagana ang pan. Ito pag pinatay ninyo, hindi siya automatic na mamatay yung pan. Kumbaga, tatanggalin niya muna yung init sa loob ng induction bago siya mamatay yung pan. Ito ipapakita sa inyo. Ito para patayin dito. Yan o. Patay na yan. O, diba namatay yung sipol. Pero mapapakinggan ninyo yung pan gumagana pa rin. Hanggang sa lumamig yung loob niyan, doon pala mamatay yung pan. Kaya yan o, gumagana pa rin yung pan. Hindi ko lang kung pakinig sa video. Pero patay na yun o. Display lang yun. Hintayin natin mamatay yung pan. Medyo matagal yan eh. Siguro mga 1 minute, 2 minutes. O yun mga idol, namatay na, di ba? Tumahimik bigla. So ibig sabihin yung loob niya, yung loob nito malamig na. Ayun o, namatay na yung pan. Tumahimik, di ba? Ako na lang yung maingay. So ganun lang mga idol. Napakasaya ko kasi nagawa ko na naman eh. Nakasave na naman ako ng isang buwan na tangke ng gas. Eh, nako. Thank you Lord sa sinag na araw.